Isinapubliko Senate President Vicente Tito Soto III ang tila pagkadismaya niya kaugnay sa naging desisyong with finality ng Korte Suprema sa pagbabasura ng apilang motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa naging pahayag ni Tito Soto noong Huwebes, Enero 29, 2026, ngayong taong kasalukuyan, sinabi niyang malungkot na araw daw ang pangyayari iyon para sa constitutional law, mga propesor at mag-aaral ng abogasya. It is a sad day for constitutional law students and professors, pagsisimula niya. Din pa ni Soto, panghihimasok o sinasabing encroachment. Encroachment daw yun sa kapangyarihan ng legislative branch, alinsunod na rin sa konstitusyon. The decision is a clear judicial legislation. The SC, as a written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. A clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for the Constitution. Anya, pagpapatuloy pa niya, isa na raw ngayong pangarap na lang ang impeachment. Impeachment is now an impossible dream. Anya, sa pagtatapos ni Soto. Malamang at sa malamang yung sinasabi mong konkon o tsacha para lang mapa-extend yung yung term ni Marcos Jr. Ganyan ba ibig mo sabihin? Para ikaw naman ang pumalit kay VP Sara? Ayun, mga kababayan, mga kapatspes, eto maingay na maingay at matunog na matunog na kagaya ng lata ang mga pinagsasabi ni Tuta Soto. Kumbaga mas maingay pa siya sa tunog ng lata di ba? Kasi may wagang pinagsasabi ni Tito Soto, ni Tuta, na kung ano na ang pinagsasabi sa social media. Na alam naman natin na kalat na, di ba? Kaya, natural, syempre, para sa akin, trabaho ng korte yan. Lumabag namang talagan yung Kongreso sa paghain ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Baka ikaw, Tuta Soto, ang lumagpas at naghihimasok sa trabaho ng Korte Suprema. Di ba? Napapansin ninyo? Bakit? Bakit natat mapalitan niya si VP Sara? Kung itong ganitong klase ng tao na magiging Vice President natin ay lalo tayong masasadlak, lalo tayong mababaon. Lalong mababaon, masasadlak ang bansa ng Pilipinas, di ba? Hawak sa leg nito ng oligarko itong tao na to na si Tuta Soto. Linalabanan niya ang 13 murado. Nagsunog ng kilay yung mga yan sa pag-aaral. At ang experience, matindi, di ba? Grabe. Nakikumpara ninyo sa kanya,
na binuhos ang panahon sa pagpapatawa diyan sa Itbulaga. Pumuti na ang buhok niya sa pumuti na ang buhok niya diyan sa Senado. At lalong pumuti na rin ang buhok niya diyan sa Itbulaga. Kumbaga wala yan sa kalingkingan, sa experience ng mga hurado na bumoto ng anonymous, di ba? Kumbaga yung mga hurado na yan, talagang ilang years din ang experience niyan. Matitindi ang mga experience ng mga yan. Tapos gaganyan at kumbaga mamata-matahin lang ni Tuta Soto yung mga hurado na yan. Mahiya ka naman, Tuta Soto, sa pinaggagawa mo. Grabe ka naman. Yung mga hurado na yan, yung credential ng mga yan, kung ikukumpara sa'yo. Ikaw, kaya ka lang naman tumuntong dyan sa Senado dahil binoto ka ng tao na nagkamali naman, siyempre. Diba? Na parang nabudol lang. Yung mga hurado na yan, tumungtong ba sila dyan na binoto lang ng tao? Sa palagay mo, Tuta Soto, binoto ba sila para tumungtong dyan sa hurado sa maging Korte Suprema? Hindi. Dahil sa magagaling sila at master, kumbaga expert at master sila sa mga batas. Kaya nga, pare-parehas silang yung mga isip nila pare-parehas pare-parehong anonymous, diba? Dahil nga, base sa experience at base rin sa batas, binase nila sa batas yan, diba? Kaya maintindihin mo talaga, Tuta Soto. Nag-iingay ka sa social media. Tuloy, pinagtatawanan ka ng mga tao. Diba? Kaya, paano kapag nag-aral dito ng abogasya? Ay baka hindi pumasa sa bar exam to. Kaya bumalik ka na lang sa One Ball University, Tuta Soto. Kaya eto po, bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya eto po, ituloy po natin ang video ito. Panoorin po natin. Kay Vice President Sara Duterte. Meron pumalag dito po si Tito Sen Soto. Kaugnay nga po dito dahil sabi niya nag-overreach daw, sad day daw para sa mga constitutional yun yung law, sinasabi niya student at mga professor, at imposible na raw po ang impeachment. Ano pong masasabi niyo ukol po dito, attorney? And take note, unanimous po yung desisyon ng Korte Suprema, hindi nagbago yung kahit isa man lang, walang nagbago ng desisyon nila nung una po, attorney. Tama. Yan po. Well, may karapatan naman lahat tayo, pati mga senador, magsalita at magpahayag ng kanilang mga saloobin. So nakikita natin dito ay posible nga na ang Senate President ay medyo frustrated doon sa desisyon. So alam natin na baka naman may emotional investment siya doon sa outcome. Kasi hindi naman ito ang unang beses na ginagawa ng Korte Suprema na magklaro ng mga rules ng isang co-equal branch. Trabaho talaga ng Korte Suprema ang mag-decide ng mga issues of grave abuse of discretion pagka may violation ng karapatan doon sa saligang batas. So, ang tingin ko dun sa pagpupuntirya ng ating Senate President ay yung pagklaro ng mga rules kung saan halimbawa, lahat ng modalities ngayon ng pag-file ng impeachment ay kailangan dumaan sa Committee on Justice. So, hindi ito ang rules ng 19th Congress. Sila mismo po ang gumawa ng mga rules na ito maaga. Yun nga hindi nga dumaan ng Committee on Justice na ginagawa ngayon ng Senado, ng Kongreso laban kay PBBM. Di ba? Ganyan napanood po natin, di ba? Masyadong masalimuot ang nangyayari ngayon sa Committee on Justice diyan sa Kongreso. Talagang may botohan, pinagsasalita nila yung endorser. Ang mga endorser, di ba, yung mga congressman din, congresswoman, congressman. Sila ngayon na magsasalita, bakit nila in-endorse ang impeachment na to? Bakit nila in-endorse ang complaint na yan? May mga offense, 'di ba? Kung halimbawa, 3 offense sa isang impeachment, 4 na offense sa isang impeachment. 'Di ba dalawang nangyari ngayon? Dalawang
complaint ang pumasok ngayon sa Committee on Justice, di ba? Ngayon, isa-isa po silang tinatanong yung mga endorser, mga congressman. Kaya nga sabi ni Luis Chu kayong mga endorser, maghanda-handa po kayo dahil tatanungin kayo ng mga Committee on Justice kung bakit ninyo in-endorse yan at substantial ba, yung kumbagay sufficient at substantial ba ang mga in-endorse ninyong complaint. Ganyan ho nangyayari sa Kongreso ngayon. Lang sa termino nila. So, ibig sabihin, yung kaso ni VP Inday ay dapat dumaan sa Committee on Justice. Tama. Nandun yun sa rule number 2. Yun yung nawala, yung Committee on Justice na isinulong nung 19th Congress sa panahon ni Tambaloslos. Ngayon, sabi ng Supreme Court, dahil hindi naman pre-provide ng House yung pagliliwanag ng rule na yun, kailan aakyat ang modality na 1/3 vote, yung direct vote, sa Committee on Justice. Kasi ang pagkakaintindi ng karamihan ay kapag nakapag 1/3 vote ay pupunta na Senado yung impeachment. Ang sabi ng hukuman, ito yung pagkakataon kung saan ang Committee on Justice i-determine lang nila kung naisakatuparan ang pag-observe ng due process doon sa pag-secure ng 1/3 vote. So, hindi naman po ito nanggaling sa wala. Pero kung magalit si SP, parang parang nagunaw na yata ang mundo. Siguro iniintindi na lang ng karamihan na Yung mga yung mga nagugunaw ang mundo Yan yung mga pangarap na naglaho. Yan yung mga frustrated, yung mga ambisyon o mga may pangarap na naglaho. Kaya frustrated, 'di ba? Naglaho yung mundo mo. frustrated lang si Senate President. Pero yung mga observations niya na overreach at saka judicial legislation, malaking debate so isang sa ginawa ng Korte Suprema. Lalong-lalo na, Kasi sa mga previous na interview niya after nga nung desisyon ng Supreme Court, para talagang sa yung ginawa ng Supreme Court ng 13 mga mahistrado na ito at yung pagkakamali na ito ay maitatama lang sa pamamagitan ng tsa-tsa. Yung ganun pong klase po ng mga hakbang dahil frustrated ka, dahil hindi sumasang-ayon doon sa yung pinaniniwalaan, tsaka ka or kaya ka gagawa ng tsa-tsa dahil nga doon po. Parang yung parang isang bata na inagawa ng candy. 'Di ba? Ang puti-puti na ng buhok mo, parang asal bata ka para sa ginagawa mo. Attorney, kumbaga parang hindi rin yan nire-respeto yung yung sa Supreme Court natin or sa judicial po natin. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Nako. Palibasa kasi, yung ambisyon mo, naglaho. 'Di ba? Ay may ambisyon ka maging vice presidente, 'di ba? Yan yung nakikita ng mga tao para sa iyo. Kung bakit frustrated ka sa ginagawa mo. Baguhin na natin. Pagka ganyan, Bakit? Pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi yun na. Grabe naman ang pagsasalita mo. Kumbaga parang mo lang yung mga parang mas mababa pa sa yung yung mga Supreme Court yung mga hurado Parang tingin mo ikaw yung mas mataas para sa kanila, 'di ba? Kung magsalita ka, kumbaga pinapa-retired mo na agad yung mga hurado. Wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise. Hindi, parang kulang na lang sabihin mo pagtatanggalin na yung mga 13 bumoto na yan Ganyan ang nasa isip mo Pero yung lumabas sa bibig mo medyo mahinay-hinay ka. Pero yan yung nasa isip mo, malamang. Otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang
Well, in this case, oo. Dahil nga, ang ordinaryong mamamayan, kapag frustrated, posibleng mag-social media, maglabas ng saloobin, minsan susulat ng letters to the editor, minsan, di ba, kakausapin mo ang mga kaibigan mo. Pero kapag ikaw ay isang legislator, edi gagawa at gagawa ka ng paraan, masunod lang yung frustrations. So dito nakikita natin may form of balancing ang demokrasya natin. Sa ginagawa ni Senate President na maraming hindi sumasang-ayon ay nakikita na nagpapakilala siya kung anong klase, anong turing niya sa kanyang pagiging legislator, nagagamit ito sa kanyang sariling pananaw or agenda at ang demokrasya natin allows Okay, pasariling interes po. Ganyan ang ginagawa niya. Para sa sarili niyang interes. Eh, hawak ka nga talaga, hawak siya talaga ng sa leeg ng mga oligarko eh. May ambisyon talaga. yung mga tao to also express their side at ma-express yung kanilang disagreement kay Senator Soto. So, nakakapagtaka eh. Baka nga it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Kung hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Hindi lang yun. Baka Malamang at sa malamang eh, yung sinasabi mong konko, no, chacha eh, para lang mapa-extend yung yung term ni Marcos Jr. Ganyan ba ibig mo sabihin? Para ikaw ang naman ang pumalit kay VP Sara? madamay na yung economy pagka ganyan. At saka siguro merong isang provision sa Constitution na nagbibigay ng power sa Supreme Court na i-review lahat eh. I will not push, I will support. Sapagkat kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng Constitution, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Di ba? Yun ang Sino naman nagsabi sa'yo na galawin ng Supreme Court? Eh di ba? Sila yung nagbabasa ng batas at sila yung magsasabi kung tama yung ginawa mo at hindi. Di ba? Kayo ang magmo-modify ng batas kung ano gusto nyong gawin diyan. Di ba? punto ko. What we can do is meet with them. I mean, Congress. Gayunpaman, kung pipilitin nila ang isang unpopular na stand, kumbaga magbabago ka ng saligang batas, ang basic charter ng ating buong sistema para lang dahil hindi ka lang sang-ayon sa isang desisyon ng Korte Suprema, then para itong, how do you call this, nakikita ng mga tao that this is the kind of legislative Ayan. Pero para sa akin ay nakakita si Tito Soto ng butas para magalaw niya ang tsa-tsa at magkaroon ng konkon dahil sa sarili niyang interes. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Hinahanapan niya ng butas. you are. And it will work possibly against him sa eleksyon. But on the other hand, kapag naman yung i-draft nila o yung pag-undertake nila ng pagbabago sa saligang batas ay labag rin naman sa sariling charter, hindi tama yung modality o kaya hindi enough yung mga votes and so on, may corrective mechanisms rin. So, ang pinagtataka ko, bakit saligang batas kaagad ang gustong ibaguhin ni Senator Soto, samantalang ang sinasite ng Korte Suprema sa saligang batas ay yung mga karapatan at yung mga mismo kung ano yung nakalagay tungkol sa proseso Tama. ng impeachment. Ano ang gusto niyang ipasok? Diba? Bakit sa ligang batas? Maaari naman gumawa ng rules ang House of Oo, Representatives tama. na mas nasasang-ayon sa tingin nila na paraan subject dun sa interpretation o dun sa opinion ng Korte Suprema dito sa kaso ni VP Inday. So, isa pa yun, medyo drastic yung gustong
propose ni Senator Soto at napaka-drastic na move, babaguhin mo ang saligang batas, hindi pa nila nasusubukan yung pag-draft halimbawa ng rules na mas siguro naaayon kung gusto nila ng mas mabilis na paraan. Bukas naman ang korte, bukas naman ang ating saligang batas sa that's really their job, is to make rules for their own operations and to execute yung mga provision ng saligang batas. Yeah. Mas kumbaga mas kinakampihan pa ni Tuta Soto ang kabalastugan ng ginawa ng Kongreso noong nakaraang 19 Congress. Puro kabalastugan di ba? Ngayon, siya ngayon ang nagdedepensa. Tapos dahil sa kabalastugan ng Kongreso, gagalawin niya yung tsa-tsa. Di ba? Magkakaroon pa ng konkon. Grabe. At to execute din kung paano binasa ng Korte Suprema itong mga paraan na ito. Ang mahalaga lang ay ina-uphold nila ang karapatan ng mga respondent dito. So, tama po kayo, medyo drastic yung mga pinopropose ni Tama. Senator Soto. Grabe. Pero nakikita din naman ito ng electorate. Kumbaga ma'am, hindi tumutugma yung kanyang naging reaction. Mas maiintindihan pa kung 7-6 ang boto dun sa Tama. desisyon. Kung tabla o kaya Kahit lamang yung ng isa. pag-file ng motion for reconsideration, makikita ninyo, bihirang-bihira po yung may mag-file ng motion for reconsideration kapag unanimous na yung Unanimous, boto. so, Kasi tama. ang kailangan mong ma-persuade ay mayorya pa rin. Hindi man lang tama kayo sa obserbasyon ninyo. Kahit isa, walang nagbago ng opinyon. May mga kinlaro lang, may mga dinagdag ang Korte Suprema, pero wala tayong nakikita, may nagbago ng posisyon. Ito yung dapat yata iniintindi ni Senator Soto. Masyadong severe yung paglalabag doon sa karapatan ng respondent ni VP Inday at masyadong extreme din yung actions ng House of Representatives. Kasi nandun na sila sa punto na ang mga congressman posibleng hindi lahat nakabasa ng reklamo. Hindi nabigyan ng kopya ng ebidensya yung mga kongresista. Ano ang binobotohan nila kung hindi man lang nila alam kung ano ang nilalaman ng reklamo? Ito ang medyo outraging, antig na ng puso at nakakagalit. What were they voting for kung hindi man lang nila nakita yung reklamo at yung ebidensya? So, pag may mga ganitong mga pagkakataon, of course, papasok ang Korte Suprema dyan. Kasi this is the first time na ganito ka blatant at kitang-kita natin yung paglalabag ng karapatan ni VP Inday sa due process. Kahit si VP, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot o mag-explain. Alam natin sa saligang batas may tinatawag na procedural due process. Kailangan binigyan siya ng kopya ng reklamo. Kailangan binigyan siya ng pagkakataon i-explain. Kung hindi rin lang narinig ng mga kongresista yung explanation, uulitin ko yung tanong, what were they voting for? Wala kang kopya ng reklamo, wala kang kopya ng ebidensya, hindi man lang sila rin nakapagtanong kay VP o ipaliwanag mo nga to o anong nangyari dito. Walang ganon. Very, very basic yan sa ating saligang batas. So, kung hindi umabot dun sa punto na ang House of Representatives ay nagpakita ng ganitong klaseng disrespect para sa karapatan, at hindi dapat natin kinakalimutan ito, or at least yung perceived disrespect na naipakita nila ng ganito, hindi po magiging ganyan ang ruling ng hukuman. They only step in at ganito ang nagiging desisyon kapag medyo extreme din yung behavior na hinaharap sa kanila. So I think that if anybody here is to blame, ano yung titignan ninyo na punot dulo nito? It's the actions of the House. Isipin ninyo, ang claim nila dumating ang fourth impeachment complaint ng February 5 and within the day nakapag-plenaryo, within the day nakapagboto. So, how is this not Kaya nga going hindi lang yan Yung 10 session days, 10 business o kaya 10 session days, puro mga bakasyon ang pinaggagawa nila.
Kumagay, lumagpas na lumagpas eh. Yan din ang naging problema nila dyan. To be questioned. O bukod pa dyan, ang dami pang ibang maaaring i-discuss. Halimbawa, yung kanilang interpretation kung ano ang isang session day. Ang sinasabi ng iba diba? ng bago. Kung sakasakaling ito na ang interpretation ng House of Representatives, one session day daw can be several calendar days. Kasi at the end of the session day, sinususpindi lang daw ang session. So, posibleng 5 araw is one session day. Ang sabi ng hukuman, hindi pwede. It must be read in the ordinary sense of its meaning. Kasi kung masyadong mahaba ng ganyan, masyadong malapad ang discretion ng Kongreso and could possibly be manipulative. So in this case, nakikita natin that yung paggalaw ng Korte Suprema ay nasa loob pa ng reason, may logic, may reason at naaayon pa din sa batas. And again, ang impetus niyan, ang tumulak sa isang desisyon na siguro ang perception nga ay hugely controversial is because of what happened on February 5, 2025. Opo, bago lang si Part Ayan po, no? Napanood po natin ang talagang may laman na pananalita. Kumbagay, na-educate tayo ni Attorney Trixie, no? Kaya hanggang dito na lamang po at syempre, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.